ito pala. So magandang gabi sa ating lahat. No? Tayo ulit yung naatasan ngayong gabi na magsama-sama. And despite may masamang panahon, hindi naging hadlang. Kasi ang ating topic for this month is Christian maturity. Yun nga sabi ni Jopper kanina napulot ko. No? Ang isang Kristiyano kapag kaya mo lang magsabi ng sorry, thank you and I love you, start yan ng pagiging isang mature Christian. Kasi hindi mo masasabi minsan, parang lagi may tinik sa lalamunan mo, hindi ka makapag-sorry, makapag-I love you, or makapag-thank you man lang. Pero once na itong tatlong kayo nabibigasan natin, especially sa mga mahal natin sa buhay, nag-ano ka na, nasa process ka na ng maturity. So ayun, magandang gabi ulit sa ating lahat. And ang topic nga natin buong September ay Christian maturity. So bago tayo mag-start, mag-pray tayo ulit. Lord, marami pong salamat sa panahon na kami po ay binibigyan mo ng chance na makasama ka, makaniig ka at makatuto kami ng iyong mga salita dahil sa mga ganitong pagkakataon dito kami lumalago and yung maturity namin Panginoon yung natitest. And sana Panginoon, tulungan mo kami naging mas matatag sa mga panahon sinusubok ang aming maturity kasi tao lang din kami Panginoon at may mga pagkakataon na kami po ay ginabagyo ng mga problema, suliranin, alalahanin, and test po ng maturity namin na dapat mapagtagumpayan namin ito and nag-expect ka sa aming mga Kristiyano or sa amin yung mga anak na mapagtagumpayan namin. So kaya pinag-pray namin na samahan mo kami at maging ikaw ang shield namin, ikaw ang aming kalasan, ikaw ang aming panangga at ang aming set weapon upang itong mga paglagong ito ay makita sa aming lahat. Maraming salamat Panginoon at ibinabalik namin sa iyo ang papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So, magandang gabi po ulit sa ating lahat. And one time, nung ako yung speaker dito, dito din natin ginanap to, may tanong ako nung iniwan nun na, sino yung gustong ulanin ng pagpapala? So alam ko na nagtaas si Jopper. Ako gusto ko din yun, sabi ko din. So this time, in line dito sa Christian maturity is yung practicing biblical giving. Kasi naumpisahan ko po itong topic nito sa practice biblical giving. Parang ayaw ko ng palitan kasi naumpisahan ko na siya. Pero ang theme pala ng buong September is Christian maturity. So na-realize ko kapag kaya mo na magbigay, kaya mo na mag-abot ng tao, kaya mo na tumulong, pumapasok ka sa word ng maturity. So hindi ko na pinalitan sa ito, Lord, pagkasama rin pala sila. Kailangan ang isang taong kaya na magbigay, mature ka na enough. Diba? So hindi ko na pinalitan. So ito So ano ba yung susi upang magkaroon ng breakthrough pagdating sa mga kapuspusan sa lahat ng bagay na at makawala sa pagkakagapos ng kakulangan? So ano ba yung susi na pwede natin magamit upang patakasan nga natin yung mga kakulangan na nararanasan natin sa buhay o sa about aspect ng buhay natin. No? So wala namang iba kundi pagsunod dahil nasa pagsunod ay may kaakibat ng papala mula sa Diyos. So yung mga inuutos sa atin ni Lord, kapag sinunod natin yon, lagi na turn out na mabuti. So nasa pagsunod yung mga pagpapalang gusto nating makamit. Yun yung pinakasusi talaga pala ng ating tagumpay, nasa pagsunod. So tignan natin, basahin natin itong Malakay 3:10. Sabi sa Malakay 3:10, narinig na natin ito ilang beses, pero andito yung meaty part ng ating pag-uusapan. Sabi kasi dito, sa Malakay 3:10, bring the whole tithes into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will be no room enough to store for it. So, ang sarap ng Andito may pangako. Punong-puno ito Malakay 10 eh. May invitation, may pangako, merong challenge na ibinibigay dito ang Lord at merong hindi niya na in-specify kasi sa sobrang daming pwedeng ibalik sa atin ng Lord sa mga pangako niya that hindi na natin kayang i-contain. So bahala na tayo mag-isip kung ano pa rin kasi sa sobrang dami nito, hindi na makontain ng tao yung pwedeng ibalik ng Diyos kapag sumunod ka. So nasa pagsunod ang susi ng pagpapala. So dapat try natin bumaba pa dito sa ating topic, no? So sabi ko rito, gusto mo nating umulan o habulin tayo ng pagpapala? Ang susi ng pagpapala ay nasa pagsunod. Isa dito yung pagbibigay. So ang pagbibigay, laging kasama niyan, pagtanggap. So lahat ng mga tao nagbibigay, kaya ka nagbibigay, merong tatanggap. Diba? Automatic yun eh. Ibig sabihin,
once akma mo pa lang ibibigay yun, alam mo may tatanggap ng pagbibigyan mo. May nakaspecify kang tao or kung sino man na gusto mong bigyan, automatic may tatanggap ng ibibigay mo. So hindi naman masama ang tumanggap. Ako minsan gusto ko rin tumatanggap. O lahat naman tayo gusto tumatanggap, di ba? So iikot din ang turn na yan na one day, magbibigay ka rin. At may tatanggap din nung ibibigay natin. So laging gano'n, no? Hindi pwedeng bigay lang tayo ng bigay. Or maganda rin, bigay ka ng bigay kasi may pangako ang Lord sa malakay na once na nagbibigay ka, tatanggap ka. Automatic na yan. Pero yung nagtatanggap lang, parating yung panahon pagka natutunan niya yung salita ng Diyos dito sa Malakay 3:10, magbibigay na din siya. Ma-encourage siya ng salita ng Diyos upang gawin din ito at pagpapalain din siya. No? So, tawag dito, tandaan natin tong mga words na to kasi magagamit na matatalakay natin sa buong topic ito. So, generous giving is an investment to eternity, sabi dito. Ang magandang loob sa pagbibigay ay puhunan sa buhay na walang hanggan. So, tandaan natin itong mga word na to, giving, investment, eternity. Kasi itong tatlong ulit na ito ay magiging susi upang tayo makadagdag sa atin ng, para ma-push tayo, mabigyan tayo ng tawag dito, head start tungo dito sa tinatalakay natin na topic, no? Sabi, investment. So, pag sinabi kasing investment, automatic, no? Sasakyan, insurance, health insurance, PNP, pero ang ganyan, memorial plan, bahay, pera, jewelry, so ano pa yung pwede nyo maisip na investment. Yun yung pinabanggit dito, yun ang una natin maiisip, no? Pag sinabing investment, material na bagay, hindi po masama yan. Kasi kakailanganin natin ng mga investment na yan sa panahong nagipitan naman natin. So hindi masama mag-invest. Pero, babain natin tong Jeremiah 29:11, sabi rito, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." So may binabanggit dito si Jeremiah na word na future. So, anong future na binabanggit dito ni Jeremiah? Para sa ating lahat. Itong future kasi na ito, di ba alam naman natin, hindi tayo tatagal sa mundo, mamamatay tayo. So, asan ang future na sinasabi ng Jeremiah? Hanapin natin. Diba? Hanapin natin yung future na yun. Yung future ba na yun binabanggit dito yun sa mundo? Hindi Yung investment kanina, yung mga material na yun, dito natin yun i-invest sa mundo. Magagamit natin. And magagamit ng mga anak natin, mag-transfer natin yung mga pamana na yan. Pero yung sinasabi nito ni Jeremiah na future, tignan natin ulit dito. No? And itong investment na pinag-uusapan natin is hindi siya material investment spiritual investment. Pag na nagkaroon tayo ng spiritual investment, ito nako-convert yung spiritual investment. Di ba buhay pa tayo? Nag-invest tayo ng yaman natin na material. Pagdating ng oras sa pangailangan natin, dudukutin natin lahat yan, magagamit natin. Yun yung material investment. Ngayon, yung spiritual investment, ito yung mga bagay na mabubuting ginagawa natin. Nagbigay ka, nagpala ka, umabot ka, nagpatawad ka, nagmahal ka, nang unawa ka, nangingi ka ng sorry. Lahat ng mga mabubuting gesture na ginagawa natin is spiritual investment. Ano pa? Yung pagsunod, di ba? Kahit labag sa loob natin, yan ang pinakamagandang pagsunod sa Bible, yung labag sa'yo, pero ginagawa mo. Yung mga bagay na mawawalan ka, pero binibigay mo. Di ba? Yung mga bagay na kaya mo umabot ng tao is an spiritual investment. And lahat ng spiritual investment naman natin, kailan natin magagamit ito? Nag-turn ito ng spiritual inheritance. Nagiging mana natin pagdating ng nakarating na tayo sa kabilang buhay or kay Lord. Yung lahat ng mabubuting bagay na ginawa natin, nako-convert yan into spiritual inheritance, yung mga mana na doon natin ngayon i-claim pagdating natin kay Lord. Yan yung nagiging natin. Kanina doon sa aming BS, may nagsabi doon na, pag tinanong ka ni Lord kung ano daw yung mga mabubuting bagay na ginawa mo, nakakount lahat yan, mga kapatid. Kung nakakount yung mabubuting bagay na ginagawa natin, sa kabilang side, meron din yung bad things. Kasi husgahan tayo sa ating mga ginawa, hindi sa ating mga sinabi. So may mga bad na ginawa natin, doon tayo i-judge. So naalis na lahat yan. So yun nga, yung mabuting bagay na ginawa natin na nagiging spiritual investment natin yun sa kabilang buhay kasi buhay pa tayo, at pag namatay tayo or buhay pa tayo, nagiging spiritual inheritance, yun ang mamanahin natin doon. So isa doon,
sa mabuting gawa pa, yung pagbibigay. So, pag sinabi natin pagbibigay, laging pera, hindi po Katulad dito time, di ba? Ibibigay tayo ng time kay Lord. Isang investment, isang spiritual investment na magiging spiritual inheritance natin pagdating natin doon. So, yung tithes and offering, mamaya madadaanan natin, pero takal natin ng mabilis. Yung tithes and offering, nagbibigay tayo ng 10% ng pinagpagura natin. No? Napupunta dito sa gawain ng Diyos. Pero ibig sabihin, itong oras na binibigay, may 24 hours tayo sa maghapon. Ilang percent ang 24 hours? Yung 10% ng 24 hours ilan? Parang 2.4, di ba? 10% lang. So, 2 hours and 40 seconds. So, gaano katagal tumatagal ang gawain natin? Minsan isang oras at mahigit lang. So, may utang pa tayo kay Lord. Hindi pa tayo nakapagbalik ng 10%, di ba? Hindi pa, parang iba kasi, parang ayaw mo bumalik, nakatamad ako. Tagal-tagal. Pero kung tutuusin mo, parang 10% lang ng time natin ang ibinigay natin, hindi pa naubos kasi 2 hours and 40 seconds tatakbo sana yun. Pero minsan ang gawain natin, minsan umaabot lang ng 1 hour or 2 hours kapag may mga special occasion tayo, di ba? Pero yung mga regular na days natin na topic is tumatakbo lang naman ng enough. So may utang pa tayo kay Lord, no? Hindi pa naubos. So, di ba? Hindi pa na-consume yung 10% natin. Pero okay na yun kasi nagawa natin yung part natin. Nagbigay tayo ng time. So, pag nagbigay tayo ng time, alam mo ibalik ni Lord sa atin by time din. Dumating tayo sa oras ng lugdug ang buhay natin na hinga-hingalo na tayo. Ilang oras ang naibigay mo sa akin, anak, di ba? Ito pa lang oras ang ibigay mo sa akin. Ibabalik niyo yung time clock mo, pabalik, pwedeng ganun, di ba? Feeling natin na ganun, Lord, di ba? Kasi pwede ka manghingi kay Lord, pwede tayo manghingi kay Lord, Lord, binigay mo sa akin to. Di ba? Itong bagay na naibalik ko sa nagawa ko sa ganito. Hindi natin siya binibilangan, kundi ipaglalambing, Lord, parang nangyari din kay ano yan yung sa isang kwento sa Bible na, Lord, sana makita mo lahat ng ginawa. Kaninong kwento yan? Tapos di ba ibinalik sa kanya kasi pinaningan na yung buhay niya, di ba? Mamamatay na siya, sabi ng doktor. Pero sabi niya, Lord, alalahanin mo lahat ng mabubuting ginawa ko. Anong ginawa ni Lord sa kanya, di ba? Pinagpala pa siya ng another 15 years ng buhay niya. O, di ba? So, pwedeng ganun yung mangyari. Time pa lang yung binibigay natin, mga kapatid. Wala pa yung ibang pwedeng ini-impose sana sa atin ni Lord, di ba? So, nasa pagsunod, lagi ang pagpapala na magagaling sa Diyos. So, sabi rito, mag-invest tayo habang may kakayahan, o, di ba? Tayong mga nag-i-invest, sabi rito, tayong mag-invest, mag-invest tayo habang may kakayahan, tayong mag-invest at biblically, hindi personal na needs, kundi mag-invest tayo ng kabutihan sa ibang tao kasi yung sabi ng Bible nga, so mag-impok sa langit. So, brother, alam ba't sa langit tayo nag-i-impok? Eh, dito buhay tayo. Dito natin kailangan yung pag-i-impok. So, pwede tayo mag-impok ng sabay, di ba? Pwede kang magtrabaho habang nag-iipon ka ng mga bagay na kakailanganin natin pagtanda, di ba? Mga investment, eh, hindi masama. Pwede rin tayo kasabay nun, umatin tayo sa church, gumagawa tayo ng mabuti sa kapwa natin. Di ba? Nababawasan natin yung mga bagay na mali na naitatama natin. Sabay natin nagagawa, di ba? Di ba ang sarap ng ganun? Dalawang beses mo may enjoy both worlds. Dito nag-i-enjoy ka kasi gusto rin naman ni Lord ma-enjoy natin ng mundo. Di ba kaya nga tayo may luxury ng TV, meron tayong aircon. Yan yung mga bagay na nakakapagpagaan sa atin, nakakadagdag sa atin ng mabilis sa trabaho, yung mga mga electronics and gadgets, di ba na gusto ni Lord yan na mapadali rin ang buhay natin. Pero yun na nga madali na ang buhay sana natin. Pero parang pagdating kay Lord sa paggawa sa akin, parang hirap. Eh nung dati wala yan, sige magpupudkud ka lang. Ayun na lang, pagpudkud ng nyog, di ba ilang oras inaabot magpudkud ng nyog? Ngayon, electronically na lang para baka naman anak, sa bilis ng trabaho ngayon, pwede mo na akong isingit. Pero hindi pa rin Kaya nga sabi dito, mag-invest tayo sa biblically mag-impok tayo sa langit. Tapos pwede natin pagsabayin, gumaan na yung trabaho natin na-spare time na tayo, baka pwede kay Lord na yung spare na yun. Dahil mabilis na, di ba? So sabi rito, lahat tayo ay may hangganan at lahat tayo meaning mamamatay, no? So asan yung future dito sa mundo?
So balikan na naman natin si Jeremiah, may binanggit siyang future. So ano ba yung future na sinasabi ni Jeremiah dito? Yung future ba dito sa mundo? Di ba mamamatay nga tayo? So hindi dito ang future natin. Saan? Binabanggit mag-import sa langit kasi andun ang future natin. Doon natin i-claim yung lahat ng mga spiritual na investment natin na turn into spiritual inheritance. Yun yung mamanahin natin sa sarili natin kasi tayo nag-import nun eh. Definitely, tayo rin makikinabang. Diba ang sarap nun? Kaya ka nag-import dito sa lupa, ikaw din mag-i-enjoy in the end. So, kasi hindi naman pwedeng i-import ko. Yung ito, Lord, ini-import ko para kikita. First ito ha. Oh, Lord, itong ini-import ko na ito para kay nanin. Hindi individual pa rin tayo pagdating sa pag-i-import. Counted pa rin tayo as one individual, parang salvation, di ba? Ang salvation natin is earned by doing yung part lang natin. Kahit ang nanay ko, pastor, ang tatay ko, pastor, hindi ako masisave. Kailangan ako sarili ko. Ganon din sa pag-i-impok, lahat na nai-impok natin, kung ano yung naka-impok mo, yun ang makikredit sa'yo. Gets? So hindi mo pwedeng yung, Lord, makapakarami pala na ipon ni Chopper na kabutihan, baka pwedeng ibigay mo sa akin yung iba. Hindi pwede. Lahat yung naka-account sa kanya kasi siya yung nag-effort nito. Siya yung sumunod kay Lord, siya magbe-benefit nito. So parang gano'n, di ba? So, yun na nga, spiritual inheritance and equals to spiritual investment sa langit. So, yun yung mga bagay na hindi sa mundo inipon, kundi spiritual investment. So, dito sa mundo, isipin natin, kaya naman ako yumaman dahil trabaho ako, nagsumikap ako, nakapag-abroad ako, kaya ako yumaman kasi maganda yung company pinagtatrabaho ko, malaki sweldo. Kaya ako yumaman kasi double job ako, lahat ng effort ginawa ko. So, kinikredit natin sa sarili. May ganun, di ba? Nagugulat ka na lang, kaya ko na-achieve itong success nito dahil sa lahat ng effort na ginawa ko. Tama naman, kasi lahat tayo may fair share tayo sa mga success ng buhay natin. Di ba sabi ng Bible, huwag pakainin ng tamad. So ayaw ni Lord ng tamad. Kaya mo narating yan, kiniklaim mo, dahil masipag ka, dahil sa lakas mo, okay din naman. Pero sabi ng Bible, tignan natin. Kung kiniklaim natin na lahat ng mga success ng buhay natin ay dahil sa atin, nagkakamali tayo. No? Kasi sabi rito, dahil sa lakas at pagod at sipag ko, kaya ako na-achieve ko lahat. Sabi rito, kung akala natin sa galing at lakas, at lahat ng bagay na mayroon tayo ay galing sa atin, nagkakamali na tayo. Basahin natin yung sinabi ng Deuteronomy 8, 8:17 verse 18. So, sabi rito so you may say to yourself, my power and strength of my hands have produced this wealth for me. So, itong mga kaisipan na to, pang tao to eh. So, kailan pa ba sinulat ang Bible? Buhay na ba tayo? Nung isinulat to, mga ilang daang taon. Pero itong parang papiloso kong sagot na tao, kaya naman ako yumaman dahil sa akin, nakasulat na pala sa Bible, bago pa natin binigkas. Alam na ng Bible ang thinking ng tao, kasi ang Bible, salita ng Diyos eh. So alam ng Diyos na ang tao ay mga, tawag ito, mga, ano yung sasalita? Ano sabi ko? Anong term doon? Oo, anong tawag doon? Yung mga tao kasi kiniklaim mo sa iyo eh. Ikaw, kiniklaim mo, ikaw, yun. So, akin. So, alam na agad ng Bible noon pa na ang tao, ganito ang sasabihin, kaya naman ako yumaman. Ayun na sinabi ng Deuteronomy. So, you may say to yourself, my power and strength of my hands have produced me. So, inaangkin mo dahil sa iyo, kaya ka, ayun, alam ng Bible na ang tao ay pilosopo. Sinulat niya na bago pa natin sabihin, wala pa tayo na ito, pero nakasulat na. Totoo sinasabi natin, no? Sinasabi ng iba to. Kaya ako yumaman, dahil sa lakas. Pero, baliin natin yan sa Deuteronomy 8:18. But remember the Lord God, for He is who gives, But remember the Lord God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. And so, confirms His covenant, which He swore to our ancestors today. So, no, sinabi ng 18, binabali niya na, hindi sa lakas natin. O malakas ka ngayon, pero yung hiningang meron ka, kaya mo na-produce yan, kaya ka gumising ng maaga, everyday na pasok mo, ay may hiningang pinahiram sa atin ng Diyos, kaya mo nagawa ang mga bagay na yan. Yung lakas na yan ang galing sa hiningang meron ka. So, diba? Kung kiniklaim mo lang na
yung na-produce mo dahil sa lakas mo, paano yung hininga mo? Sino nag-produce yun? Ikaw ba? Ikaw ba nagbigay ng hininga sa sarili mo? Ikaw may pinagmulan. So binabali, alam ng Biblia kung gaano kapilosofo ang tao eh. So binabali niya na rito. Sabi niya, covenant na to ni Lord long before pa tayo pinanganak. Sa mga ninuno natin kina Abraham, ipinangako na ng Diyos ito sa mga taong susunod at magtitiwala sa Kanya, makakaranas sa mga pagpapala. So meaning, yung mga taong hindi sumusunod at hindi taliwas din sa sinasabi ng Diyos, curse naman ang aanuhin. So lahat ng action natin, whether good or bad, laging merong katapat na consequences. Kung gumawa ka na mabuti, nagbigay ka, meron kang spiritual inheritance. So pag hindi ka naman gawa ng mabuti, nagpakasama ka, meron kang curse, meron kang aanihin na parusa. Diba? So lahat ng action natin, whether bad or good, may consequences. Malinaw, no? Sinabi naman dito, Tagalogin natin yung Deuteronomy 8:17 to 18. Sabi dun sa una ito, kaya huwag na huwag ninyong iisipin na ang kayamanan ninyo ay bunga ng inyong sariling lakas. Diba? Sabi sa 18, subalit alalahanin ninyong si Yahweh, ang inyong Diyos ang nagbigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ginawa niya ito bilang pagtupad sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. So covenant na. Hindi pangako ang Diyos. So doon natin makikita na sino ang buhay na rito nung panahon ni Abraham. Wala ba, diba? Ibig sabihin, hindi sinungaling ang Diyos na nangako kay Abraham noon na nai-enjoy pa rin natin na yung pangako na yun hindi nababalik. Na pag nangako ang Diyos noon hanggang ngayon hindi niya binago. In-enjoy na lang natin, di ba? Nabago ba? So hindi, di ba? Yung mga pangakong pagpapala noon, tumatawid from generation to generation. So, ito nga, pinag-uusapan natin, spiritual maturity or biblical stewardship, kasama doon katiwala or pinagkatiwalaan. So yung mga parable of talent. So pag sinabi natin talents, hindi yung pagkanta, isa yan, no? Talents kasi mean yung ability or talento na meron tayo, talents. Pero nung unang panahon, sa Bible time, pag sinabing talents, pera, so may taong pinagkatiwalaan ng 50, 60, 100. So hindi pare-parehas ang pagtitiwala ang meron tayo. Kaya kami mayaman, may mga don, di ba? Pero kaya nga napapansin niyo sa sa TikTok or sa sa YouTube, merong mga tawag ito, 10 richest people in the world. Richest yun na, pero paano yung mga nakaluwag-luwag lang? Hindi naman sinabi, di ba? Ibig sabihin, may leveling talaga. Sila yung mga napagtiwalaan sila ng ganung kalaking amount. So, hindi naman yun ang tinitignan ni Lord kung gano'ng ibinigay sa'yo, kung paano mo ito pinalago, kung paano mo hinandle properly, kung ano yung pinagtiwala sa atin, nakikita natin. No? So, may mga tao naman na ubod na yaman, pero maganda naman ang puso. May gano'n, di ba? May kilala tayong mga artista na meron silang mga foundation, di ba? Nagbibigay sila ng tulong na hindi na nakakarating sa atin, pero foundation pala to ng ABS-CBN or GMA, parang gano'n, di ba? Na hindi na nila pinagsasabi, pero nag-kasi yung part na yun na may pera sila, pero may puso sila nagbibigay. So, gano'n, no? Or meron naman din na mga taong sobrang mayayaman, pero hindi, yung contentment nila, hindi sa yaman. Isa si Elon Musk, siya yung may-ari ng yung sasakyan na Tesla. Diba sobrang yaman mo pag ikaw may-ari ng Tesla, saka pag bibili ka, siya yung owner. Pero siya, namuhay siya ng simple. Bilyonaryo si Elon Musk. Gano'ng karami ang big kayang punuin to. Yung biga, ilang third floor, gano'ng karami ang pera ni Elon Musk. Pero, despite sa dami niyang pera, gusto niya lang simpleng buhay. So may gano'n. So, diba, expect mo, pag maraming pera, magandang bahay. Ang ginawa niya, marami siyang pera, pero tumira siya sa isang maliit na apartment, kung saan, doon niya nakukuha yung komportableng buhay, doon niya na-express yung kanyang sarili, na kontento siya. So may gano'n, di ba? So, yun yung bagay naman na pinagtiwala sa kanila, blessed sila, pero alam i-handle kung paano i-handle yung pagtitiwala properly, no? So, kasi ang marami kang pera. So, aanuhin natin yung pera na marami tayo, pero hindi naman nasa-serve ng pera na yung purpose niya.
Gets natin? Ipon ka ng ipon ng pera kasi sa sobrang gusto mo ng maraming pera, itinago mo ng itinago ng itinago. Anong purpose nun? Ang pera hindi naman yan ano eh. Ang pera ang gumawa niyan tao lang kasi tao may kailangan. Kailangan natin yan. So kailangan, spread din natin sa tao. Pero kung nandito tayo sa nakapailalim tayo sa Christian maturity, so ang isang taong maraming pera, mas may pinag ka kung kaya mo i-share. Di ba? Yung pinag-uusapan natin na kung kaya mo magbigay, actually, pag mayaman ka, sobrang mo na lang to eh. So, ang challenge dito, nasa below, tamang buhay lang na sakong-sako lang ang pera natin, pero kaya natin ibigay. Nasa atin ang challenge eh, wala sa mayaman talaga eh, di ba? Kasi sila, kahit magbigay yan, mayaman pa rin sila, marami pa rin silang pera. Ang challenge pa natin, mo nasa atin. Gets no? Kasi mayaman, may extra yan eh. Kuha ka lang yan. Kasi alam mo, meron ka pang extra. Pero tayo, yung sapat-sapat lang ang pera natin, pero nakakapagbigay pa tayo, nakakapagpasaya pa tayo, nakakapag-extend pa tayo sa ibang tao, tayo yung magpapala dun sa malaki pala. Diba? Hindi ko dinidiscount yung mayayaman na kaya. Ibig sabihin, pinag-uusapan lang, sapat lang, pero naibibigay pa rin natin. Yun ka nagmamature, diba? So, yung perang meron tayo, yung yaman na meron tayo, yung kasapatan na meron tayo, sa buhay natin ngayon, nagkakaroon lang yan ng saysay kapag naibabahagi din natin sa iba. Diba? Aanuhin mo naman yung meron ka, pero hindi mo naman naaabot yung ibang tao. I mean, parang tao lagi nakatingin sa'yo, nag-wish na sana all. Madalas yung wish sana all, nag-post siya, sana all. Tapos yung tayong mga nagsasana all. Pero once na naabot tayo ng mga tao ito, nagkakaroon ng kabuluhan yung meron sila. Tagits natin. Nagkakaroon sila ng value, nagkakaroon ng buhay, nagkakaroon ng kabuluhan yung bagay na meron sila once na i-share sa atin. Pabor natin. Pabor natin, no? Pero totoo, di ba? Kung ano lang yung meron ka, kung ano yung sobra mo, yun ang ibibigay mo, pero yung wala ka na, na ibibigay mo pa, yun yung value, yung kabuluhan ng bagay na meron ka. Whether pamimera man to, oras man to, kailangan ng tao ng kausap, na i-share mo sa kanya yung time mo, kahit busy ka, yun eh, di ba? Kasamahan mo siya, samahan mo naman kasi hindi ako pamilyar, natatakot ako. Yung takot na nararanasan niya o nararamdaman niya, pero sinamahan mo siya na ibsan, kasi alam niya may kasama siya. Malaking tulong yun eh, pag-abot din yun, and that's maturity. Kasi nawalan ka, imbis na ilagay mo yung oras mo sa ibang gawain mo, nasamahan mo yung kaibigan mo, yung kasama mo, di ba? Nakatulong ka. And yan, nagkakaroon ng weight, nagkakaroon ng value yung oras na yun. Mas nagkakaroon ng oras, kaysa yung maghapon na lumipas yung oras mo na hindi mo nagamit properly. Diba? So, tignan natin yung paraan kung paano natin pahalagahan at palaguin yung mga bagay na ipinagtiwala sa atin ng Diyos. So, tandaan natin, no, pinag-uusapan natin to, kapag prinsipyo na ng Diyos ang sinusunod natin, kapag prinsipyo na ng Diyos ang ina-apply natin sa buhay natin, hindi tayo magkakamali. Diba? Pag prinsipyo ng tao, pwedeng nagda-doubt ng tao eh. Pwedeng nag-iiba-iba ng desisyon, nag-iiba-iba ng interes, nag-iiba-iba ng depende kung sino nagbubulong, diba? Ano ng tao. Pero pag prinsipyo ng Diyos, kahit masakit sa tao, kahit sisirain nito yung standard na tao, kahit puputulin nito yung mga bagay na nakasanayan natin, pero sinunod natin, tandaan natin, hindi tayo magkakamali. At laging maganda ang buhay natin. Pag prinsipyo ng Diyos ang ina-plot natin sa buhay natin. So, unang prinsipyo ng Diyos, yung principle of ownership. So, pag sinabing ownership, pagmamayari, katulad ng bahay na to, pagmamayari to ni Tita Emma. So, kahit sino pamasok dito, pag ayaw niya papasok kayo, walang pwedeng pumasok, di ba? Trespassing kayo, yun lalabas yan eh. So, kahit sa inyong mga tahanan, mag-aari nyo yan, or kahit anong bagay na nakapangalan sa inyo, sasakyan, bahay, lote, o kahit anong properties, basta pangalan nyo nakalagay, pag-aari nyo yan. Tama? Ulitin natin, no? Bahay, lupa, bangko, savings account, lahat, basta nakapangalan sa inyo yan. Pag-aari nyo yan. Eh, paano yung mga bagay na hindi naka-account sa inyo? Paano yung mga bagay na hindi nakapangalan sa inyo? Hindi inyo. Ibig sabihin, hindi lahat ng bagay sa mundo na ito ay pag-aari natin. So, merong nagmamay-aring iba bukod sa atin. So, diba? So, sa spiritual side naman,
Hindi natin pwedeng i-claim lahat ng bagay nito. Kasi kahit yung pinakamayaman tao, limited din yung kanyang pag-aari. Gets? Ito, ang mayaman, may mayaman, yung pinakamayaman sa pilar, pag-aari niyo ba ito? Diba hindi? Kasi kikisay mo ito eh. So hindi lahat, ay sinong mayaman, pag-aari niya lahat. Tignan natin kung sino ang nagmamayari ng lahat. Sabi ng Psalms 24:1-2, "The earth is the Lord's and everything in it, the world and the whole who live in it." Diba? So kahit tayo may pagmamayari sariling atin lang yun. Yung hindi atin, hindi. Pero yung lahat ng yun, ito sa may-ari. So wala tayong pag-aari talagang atin. Kasi una sa lahat, sabi ng Jerry Mare, yung future na binabanggit, yung everlasting life, so wala mag-stay dito. So ini-enjoy lang natin yung travel natin dito sa mundo. Diba? So gawin natin yung enjoyment na yun. Gawin natin enjoyable yung travel natin sa mundo. Kasi yung nalulugmok tayo sa kung ano-anong bagay na nagpapahirap sa atin. Tapos in the end, mawawala ka rin pala. Di mag-enjoy ka na lang sa feeling ng Diyos. Hindi yung enjoyment ng mundo. Kunin natin enjoyment ng na ino-offer ni Lord kasi may spiritual inheritance tayo. Diba? So yun, sabi ng 2, He founded it on seas and established it on water. So ang tao, hindi natin kaya mag-establish kaya natin magtayo ng mga structure sa building, sa tubig, diba? Pero yung ginawa ni Lord na nakalutang ang daigdig sa spherical na kaya, paano natin gagawin yan? So ang daming bagay na limited ang tao. Pati yung pag-aari natin limited. Yung ano lang yung nakapangalan sa atin, yun lang natin. Pero nga, iiwanan pa rin natin. Diba? So wala tayong dapat ipagmalaki sa mga bagay na meron tayong pag-aari kasi pag-aari din tayo ng Diyos. So i-claim natin, at least pag-aari tayo ni Lord. Diba? Kaysa naman i-claim ka ng iba, i-claim mo na yung pag-aari ako ni Lord. Diba? So, nakakatakot kung sino magmamayari at mag-claim siya. Amen. So i-claim mo na pag-aari ako ng Diyos. Amen. Kasi ang Diyos, pag inari mong pag-aari ka, hindi ka niya pababayaan. Diba? Ang Diyos, pag ang Kristiyano, hindi pababayaan ni Lord once na may relasyon ka sa Kanya. Hindi ka niya pababayaan ang Kristiyanong lupay-pay, Kristiyanong walang pakpak, Kristiyanong gumagapang, Kristiyanong walang lakas. Diba? Alam naman Diyos ako, tapos yung mga anak ko ganito. Kahit naman sa tao, diba? Kahit sa tao, kahit yung mga anak niyo, ikaw naman nakita mo, meron ka tapos yung anak ko, wala. Hindi po sa nanay yun, hindi pa lang yung gano'n. No? Minsan nga, kahit yung iba sa gano'n, ang Diyos hindi papayag ang anak niya, ang isang Kristiyanong anak niya, talunan. Gusto niya lagi ang anak niya managbumpay. Hindi naman mayaman, pero nakaka-survive. Well, mayroong mga bagay na, di ba, pinagkakakitaan, na itatawid ang buong araw, ang buong isang buwan ng maayos. Bayad ng kuryente, tubig, ilaw, may plus wifi pa. Diba? So gano'n, nag-aaral sa hindi naman sa exclusive, pero nag-aaral ng mga anak. Kasi gusto ng Diyos, yung isang Kristiyano, magpapatotoo sa Kanya na yung Diyos ko, provider ko. Ano kung Kristiyano ka, tapos wala kang lahat, hindi, mapapahiya si Lord. So ayaw ni Lord, mapahiya din siya. Kailangan, kung kiniklaim, kung tatay ko si Lord, makikita sa akin na anak ka nga niya kasi masaya kang Kristiyano ka, meron kang Kristiyano ka, hindi ka naghihirap na Kristiyano ka, hindi ka lupang tayo na Kristiyano. So, diba, ikaw din, mapupunta ka dun sa stage na nagiging mature ka enough. Diba, hindi pwedeng paurong yung sig ka na alam, paurong pa, ano na mangyayari sa atin. Dapat sig ka, mag-grow ka palago hanggang to the fullest, magsasanga ka, mamumuha ka, yung bunga mo, yun yung ikaw. Kung ano yung bunga mo, yun yung inilabas yung butas at doon ka ma-account sa bungang meron ka. Diba? So, ayun. So, malinaw na wala tayong sariling pag-aari at ang lahat ng bagay ay pagpapala lamang na galing sa Diyos, no? So, meron pa rin naman, siguro na nag-claim, hindi, binabalik pa rin nila yung sinasabi na, hindi, akin, dahil talaga sa akin. Balikan mo yung Genesis 1. Anong nasa Genesis 1? Yung God created the world. He said light, and let there be light, and there was a light. Andun ka na ba? So, ano yung pag-aari mo dun? Ang unang ginawa ng Diyos yung kalawakan Wala, hindi pa tao So, asan ka dun? Ano yung kiniklaim mong iyo?
Yung mga ano. Ako, owner ka ba ng mundo? Ando, di ba? Sabi ni Lord, He said light and there be light. Andun ka ba nun? Wala naman. Ibig sabihin, tayo creation lang. Creation lang din tayo. Kung pinagpala tayo, nag-bless tayo ng bagay na meron tayo, katiwala lang tayo. Hindi pa to atin kasi iiwanan pa rin natin. Sooner or later, naisip ko ngayon mayayaman ng mayayaman noon, na pag natapos yung challengeahin nila, kanino napupunta yung mga properties na meron sila. Iba nakukuha ng charity, yung iba namamana ng nawawala na sa family nila, pupunta sa side ng asawang, ang namatay yung asawang, namatay ang anak mo, napunta sa asawang babae, doon magmamana, mawawala sa family line mo, di ba? May ganun. So, hindi rin siya nagsistick sa isa, na yung yaman mo ay iyo lang buong scope ng lifetime ng sali. Hindi, iba-iba. Diba? So, walang permanente kung tutuusin. Hindi lahat. Baka ngayon naparanas sa'yo ito, buhay ka, pero pag nawala ka, hindi mo na alam. Diba? So, yun. So, kung si Lord, binigay sa atin lahat ito, mundo lahat ng everything in it sa Diyos, binigay sa atin itong enjoy. So, yung start yan sa paradise, diba? Kay Eva at Adan, ibinigyan lahat to enjoy. Maliban sa isang puno ng karunungan na yun lang yung pinagbawal. So, ganun ka-generous si Lord kung tutuusin natin eh. Hindi siya madamo. Kasi, kaya wala tayong reason para mag-damot. Pag nagbigay ka nga, bibigyan ka pa ni Lord. Di ba siya kailangan mag-damot? Sabi ng Malakay 3:10 see if I will not throw open the floodgates of heaven and that you will not have room enough to eat. Oh, kailangan mo mag-damot. Pag bigay ka, bibigyan ka. Sobra pa. Di ba? Kaya, yung mga generous dyan, alam ko yung heart nyo. Kaya kayo nabibigyan na, no? Kasi yung generosity speaks for yourself. Tatawid pa rin kayo. So sabi ng Psalms 89:11, the heavens are yours, also the earth. You founded the world and all that is in it. So patunay lang ito na mundo na pinag-uusapan ito, property lang sa tao. Ito buong mundo and everything in it ay sa Diyos. Ito property lang, konting lote. Hindi mo makukuha yung titulo ng mundo kasi ang isa lang ang may-ari. Si Lord lang. Pinahiram lang tayo. Binahagihan lang tayo ng mga patsi-patsing pag-aari para at least meron tayo dito magamit sa mundo. Kapag namatay tayo, diba? So, yun. So, pangalawang prinsipyo ng Diyos, yung principle of responsibility or responsibilidad. So, lahat ng bagay na pinagtiwala sa atin, may take charge tayo, may responsibility tayo yan. Whether, ano ba? Yung mga yaya, okay, yung mga nag-aalaga ng kids, hindi niya anak yan, nag-apply ka para yaya, yung responsibility na pagiging nanay dun sa bata, sa'yo. Kasi in-applyan mo yan eh. Responsibilidad. Yan yung simplest term na kaya kong i-explain. Tama? Okay. Yung mga kasambahay, halimbawa, no, nag-apply ka para ka sa kasambahay, yung pag-aalaga ng bahay, instead na ang gagawa ay may-ari, since nagtatrabaho sila, inako mo, in-applyan mo. So, may responsibility ka dyan. Diba? Pag alis o pagbalik ng may-ari na yan, dapat nagampanan mo lahat ng bagay na in-applyan mo. Kasi in-applyan mo yan, pinagtiwalaan ka, responsibilidad mo yan. So, simple, no? Nasabi ng 1 Chronicle 29:4, but who am I and who are my people that we should be able to give as generously as this? Everything comes from you, and we have given you only what comes from your hand. So kung iniisip natin na ako, binigay ko yun eh. Kung giniklaim natin, ito sa'yo galing, pero isipin mo, ginamit ka na lang ni Lord na channel para may abot mo yung taong yan. Ma-provide mo itong bagay na ito para sa ibang tao. Pero lahat ng bagay nito, sabi nga ng 1 Corinthians na nagbabalik na lang tayo. Gets natin. Pag inutusan tayo, bili mo ka ng ganyan, bibigyan ka ng 100. Tapos yung amount nun is 45. Meron sa claim, 55. Sa'yo ba yun? Magbabalik ka. Ibabalik mo lang yung para dun sa nag-utos sa'yo. So wala tayo dun. Diba? So ang kapalit lang nun, babalik na naman tayo sa spiritual inheritance. Yung mga mabuting ginawa natin, hindi mo man nakikita yun kasi by spirit yan eh. I-enjoy mo yun pag spirit ka na rin. Ito, tama no? Magandang nasabi natin. Lahat ng mga material na bagay, may enjoy mo pag buhay ka kasi nasa material ka. So lahat tayo mamamatay, magiging spirito tayo. So ano kailangan natin? Material ba?
Hindi, kaya nga tayo pinag-i-input ng spiritual na ano naman tayo? Kaya tayo pinag-i-input na spiritual inheritance kasi espiritu na tayo, but by that time, ito mga investment natin na mabubuting gawa, it will turn into spiritual inheritance. Nagets natin yun? Oh. Yun lang yung explanation pala, no? Ganun lang siya nakabilis na pag buhay ka, kailangan mo material. Pag spiritual ka, spiritual din na kailangan. Thank you Lord sa wisdom. So tandaan natin na nagbabalik na lang tayo sa Diyos sa mga bagay na meron tayo. So hindi talaga din atin or pinalasap sa atin, binigyan tayo ng pagtitiwala. And yun, responsibility natin yung mga bagay-bagay. Tayo, nasa road tayo ng CLCP group, may responsibility tayo sa bawat isa na. Katulad yan kanina, nagkakaligawan na akala yung iba nasa barangay hall tayo, iba. Yung mga nakakaalam na kung nasa naman tayo, take charge. Responsibility natin na yung kapatid natin na nakarating na pala sa malayo na ay dito tayo, nakakasabahin tayo nila Tita Emma. So, simpleng ano lang yun, simpleng diagram lang na paano na may responsibility tayo. Yung pagpunta natin on time dito sa gawain natin ng Sharp 7, responsibility natin yun eh. So pinagtiwalaan tayo ng church, so gampanan natin, diba? Baka iniisip ni Lord, kaya hindi ko kayo magbigyan kasi hindi naman kayo on time eh. Parang gano'n, diba? So kaya hindi naman pumunta kasi parang tagal yung tawagin eh. O, diba? So may responsibility tayo bilang member tayo dito. Meron tayo, hindi na kailangan tapikin ka pa ng iba na, teka lang, ikaw na. Kasi responsibilidad natin yun. So, ayun na. So kung ang Diyos na nagbibigay at ibinigay niya sa ating lahat, kailangan natin, bakit tayo tumatanggap lang ng pagpapala galing sa Kanya ay hindi kayang mag-extend ang pagpapala sa iba? O totoo naman, kung ikaw binigyan ka lang, ito bigay nga lang sa akin kung kunin ka. Baka pwedeng i-share mo. Minsan may nang gano'n, no? Kung ito na nga lang yung binigay sa akin, kukunin mo pa, hihingi ka pa. Gets mo yun, binigay lang sa'yo. So hindi ka na nga nag-effort ay pinagdadam mo din. So i-share mo na din kasi i-share din sa'yo. Kasi nagkakaroon ng value yung mga bagay na yun kapag na-i-share natin. Kaysa naman sa'yo ng sa'yo, di ba? So, nasa na tayo? Yun nga, so tumatanggap lang din naman ulit tayo. So yun nga, tandaan natin parati ulit, babalikan natin yun, nagbabalik na lang tayo. So kung binigyan ka, might as well, i-share mo na rin. Kahit paunti, kasi yung naghihingi sa'yo, nabigyan mo rin ng chance, may experience siya na katanggap din siya. So, tandaan natin, sa pagbibigay natin, hindi dapat kamay ang nag-uudyok na magbigay tayo, kundi dapat bukas yung puso natin, pusang loob, at hindi mabigat sa puso ang pagbibigay. Dahil masayang puso, nararamdaman yung ng tatanggap, yung pagpapalang kalakip na may pagmamahal, compassion, malasakit, kasi more than yun sa ibinigay natin. So, ito yan o. Pag ikaw binigyan ka, mararamdaman mo na yung nagbigay na tao, mararamdaman mo kung pure yung pagbibigay niya eh. Alam mo kung bakit? Pag ibinigay niya sa'yo at talaga namang nakarandas ka, nakakaya naman po, hindi na po. Pero humbly, hindi para sa'yo talaga yan. Kaya mararamdaman mo, di ba? Sige na nga po. Pero kung yung nagbibigay, so yan. Be awkward kasi parang gusto mo talagang kunin ko yan. Binibigay mo talaga, so yan. Tanggapin mo na. Mararamdaman mo, di ba? Tumatanggap ka lang. Di ba? Tanggapin po, matigas na. Nararamdaman natin. Experience ko yun na pag binigyan ako, minsan door pa, di ba? Dinadala pa sa mga brother, unexpected. Ibig sabihin, totoo yung genuine yung pagbibigay. Di ba ang sarap tanggapin? Kaysa yung, sa'yo, hindi nga akin yung, sa'yo nga, ito na nga. Diba? Ang layo-layo, yung feeling, mararamdaman, parang galit ka na parang, balik mo rin, bayaran mo yung diba? Gets natin yan, na-experience yan. I'm sure na, pag nabigyan kayo, ang sarap tanggapin kapag alam mo yung bukal, totoo, alam mo talaga yung binigay. Especially for you. Mararamdaman mo yan, alam ko yun, naramdaman ko yun eh. At mararamdaman mo yung nagbigay na pilit. So huwag naman ganun. Kung nagbigay ka, ganito na lang, kung hindi ka ready magbigay, at alam mo, magbibigay ka, hindi ka ready, huwag mo na munang ibigay. Hintayin mo yung time na ready ka na, tsaka mo ibigay.
Kasi ang sarap makatanggap na yung nagbigay more than sa binigay mo. Alam mo, in-extend mo sa kanya, it's either nakaranas ka ng pagpapala or nakalakit na compassion, pagmamahal, o paano ba, inabot ka niya, yun ang mararamdaman ng tao more than sa binigay mo eh. Minsan may nag-abot sa'yo, nagbigay, hindi din sa item na ibinigay mo eh. Sa mata mo nakatingin eh. Naaabot mo pala ako, naiintindihan mo pala ako, nararanasan mo pala yung nararanasan ko. Di ba nag-uusap na kayo sa mata, salamat. Gets, di ba? Kaysa naman yung ang bigat. So nasa kaya nga pala sabi ng Bible, God loves a cheerful giver. Nasa cheerful pala nakatingin ng Diyos. Kaya nga pala, magbigay ka na, nakasmile ka, Diyos. Tama naman. So, So ramdam ng tumatanggap kung bukal sa puso nung nagbibigay. Dapat maramdaman nung tatanggap na may handa palang magbigay ng tulong sa kanila. Kasi one way or another, kailangan din tayo ng tulong at kakailangan din natin ng iba. Diba? So huwag na natin hintayin na parang araw na makakailangan tayo na wala pa nang tutulong sa atin. Kasi hindi ka rin tumulong o walang umabot, wala kang inabot. Pero hindi yan, kasi mga Kristiyano tayo at bukal sa mga Kristiyano ang nagbibigay. At hindi tayo binigyan, okay lang, ito ang para sa iyo kapatid. Diba? Thank you. Diba? Isang matulog na thank you ang tatanggapin mo galing sa Kristiyano puso. So sabi po ng pangatlo na tayo, the principle of accountability. So ito yung isa pang prinsipyo ng Diyos. Kailangan pag binigyan ka, magbabalik ka ngayon. Nagbabalik na lang tayo, di ba? I-account yan kung magkano ang, di ba, pinagkatiwalaan ka ng isang, madalas naririnig ko sa mga tito ko noon, alam niyo kung ano? Fish pond. So may mga tito ko na merong nag-aalaga ng fingerlings, yan, mga ganyan-ganyan. Mga hipon or mga, basta tilapia, bangus. May pinagkatiwalaan sila mga tao kasi nasa probinsya din sila. Yung fish pa nasa probinsya, tapos sila nandito sa Manila, magbibigay sila ng unang pagkikita nila, fingerlings ang dala. Magkano ang fingerlings niya? Ay ganito po, ilang fingers ang kailangan ng ganitong pan? Ganito po karami, bumili. So ako bilang tito ko, may-ari, nag-expect ka, may pananagutan yung tauhan mo. O pag may nangyari dyan, parang gano'n, di ba? O ikaw na bahala dyan, ikaw na magpalaki yan. Pag kumita yan, hati tayo. May kasunduan na gano'n. So may pananagutan yung nag-aalaga doon sa fish pond. So gano'n din sila sa atin. O, pinagtiwala ko sa iyo, anak, katulad dyan, pinagtiwala ko kita ng maraming pag-aari. So may pananagutan ka na kung anong mangyari dyan. Ano ba ang isa pa? Maganda, yung explanation natin dun sa anong nakaraang Father's Day, yung mga tatay, responsibility nila ang pamilya nila. According sa Bible, whatever happens sa family mo at naging dahilan ng pagkakasira, ang responsible nun yung tatay. Ina-account sa tatay lahat pagdating sa pamilya. Kasi siya yung haligi ng tahanan eh. Siya yung pinagkatiwalaan. So definitely, pabalikan ng Diyos yung tatay na yun kung kamusta ang pamilyang ipinagtiwala ko sa iyo. So may pananagutan. Lahat tayo may pananagutan sa bawat siya. Kasi no man is an island, wala naman na boy na siya lang. Akaya ko sarili ko na, paano ka lumaki ng ganyan, hindi ka nalagaan ng nanay mo. Hindi ka napatigil, di ba? Hindi ka napabakunahan o ano mo. Di ba? Walang nabuhay dito na siya lang na nag-start. Unless, sumingaw ka lang sa langit. Wala naman gano'n tayo sa langit. So wala naman gano'n. Anyway, sabi po ng Numbers 14 verse 11 to 12, the Lord said to Moses, si Lord ang nagsasalita dito. Siya nagsabi nito. The Lord says to Moses, how long will these people treat me with contempt? How long will they refuse to believe in me, in spite of all the things I have performed among them? Sabi sa 12, I will strike them down with plague and destroy them, but I will make you into a nation greater and stronger than they. So, ibig sabihin dito, lahat tayo, lahat ng bagay na pinagtiwala sa atin, whether malaki, maliit, middle na bagay, di pananagutan tayo sa mga bagay na to. Kapag ikaw sumunod ka sa Diyos at na-accomplish mo yung mga bagay na pinagawa sa'yo, ang sabi niya rito, I will make you stronger. So pagpapalain ka ng Lord ng kalakasan, lalakas ang pangangataon, paano ba? Lalakas ang kinita mo, lalakas pa yung business o ano mong pinagtiwala sa'yo at ginampanan mo maayos.
yun ang tatanggapin mo. Pero yung mga bagay na tumaliwas sa mga bagay na tiwalaan ng Diyos na break, hindi siya, sabi nga, I will destroy them and send them with plague. Hanggang sa siguro yung yaman na kahit anong yaman mo, maubos yan. Pagka nakita ng Diyos na hindi ka naman mabuting katiwala, o unti-unti niya hanggang sa maubos. Kaya may magugulat kayo, no? May mga talagang well-off na tao na naibenta yung ganyan, naubos yung ganyan. Kasi sinamahan nila ng na hindi magandang pamamaraan. Minsan, nag-i-scam sila, naloloko. Kaya ganun, di ba? Hanggang sa binabawi ni Lord yung mga bagay na ibinibigay ni Lord sa mga taong deserving naman. Hanggang sa magugulat ka na lang isang araw, wala na lahat ng ipinungar mo na inaakala mo sa lakas mo. Hindi kasi sa atin talaga yun. So, sabi nga nung Malakay 3:10, test me in this. So, balikan na naman natin. May isang naghahamon na Diyos sa atin na subukan niyo ako sa mga bagay na to. Kasi hamon to, dito lang ata kung kung tama ako, dito lang siya naghamon. Test me in this, says the Lord Almighty. Diba? Sa pagbibigay. In any form ng pagbibigay at pag-abot sa tao, test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven. Diba? So pag itong challenge na to, in-accept natin, tandaan mo, sabi nung isang verse kanina, lahat ng mga pangako ni Lord sa ancestor natin, hanggang ngayon hindi niya binabali. Hindi babali ni Lord itong Malakay na to. Kasi naka-at stake dito yung kanyang pangalan, yung kanyang pagka-Diyos. Kasi hindi nababali ng pangako ang Diyos. Diba? Amen. So sabi rito, dito sa ilalim ng principle of accountability, may dalawa, self and personal abilities. So, ina-account tayo ni Lord sa ating mga talents, yung mga bagay na meron tayo. Magaling ka kanta, meron kang play sa church. Kumanta ka, magaling kang sumayaw, may place ka. Magaling kang tumugtog ng instrument, may place ka. Magaling kang makinig, maupo ka dyan, makinig ka. Diba? Magaling ka umunawa, absorb mo. Pag uwi mo, ibigay mo sa pamilya mo. Accountability mo yun. Kaya tayo nandito, hindi to paglabas natin, ako lang, akin lang. Hindi. So kaya tayo nandito, tinatiniman tayo ng seed ni Lord sa oras na ito para pag uwi natin sa bahay, umpisa mo sa'yo. Baka mamaya ikaw may kailangan ng seed na yun. After mo lumago, mararanasan ang pamilya mo yung paglago mo. Tapos yung isa pa is, personal or wealth and finances. So ito yung mga bagay naman na meron tayo. Personally, di ba? Yung trabaho, di ba? Yung time na sobra-sobrang meron ka, baka pwede mo i-share sa gawain ni Lord. Accountability din sa mga bagay na So dapat, lahat ng eras ng buhay natin, ibahagi ang Diyos. Kahit yung hininga na meron tayo. Di ba? Yung paghinga mo lang ng, ay, thank you Lord. Ibahagi ka na. Nagbigay ka na agad ng glory kay Lord doon. Di ba? Huminga ka lang ng malalim, ha? Thank you Lord. Di ba? Nakapagpuri ka na? So ganun, and every time na gagawin natin, ibahagi dapat sila sa ginagawa natin kasi siya yung magbibigay sa atin ng blessing na yun, siya yung magbabalik eh. Kung ang tao baka mga pwede tayong kalimutan, si Lord hindi. Balikan natin yung pangako niya sa mga descendants natin, sa mga ancestor natin, hindi niya binalik eh. Dumami pa nga yung tao eh, mas marami pa nga naka-experience ang pagpapala niya, hindi lang na-contain ng Old Testament, nasa New Testament na tayo ngayon eh. And tayo, anong tawag? Hindi ko na alam kung anong stage pa natin ngayon kasi, di ba, nasa na tayo, new generation na, pero isang Diyos pa rin yung pinag-aaralan, tinataas, no? Ayun, so bilang ito nga, aapak tayo sa 8 years ang CLCP and congratulations sa ating lahat kasi pinagtiwalaan tayo ng 8 taon na dinaanan din natin ang hirap. Hanggang ngayon, naghihirap pa rin naman tayo sa pag-upo, yan, pagbubuhat. Pero tandaan nyo, nagbigay tayo ng time eh. So time din yung ibabalik sa atin, Lord. Nagbigay kayo ng effort din yung ibabalik ni Lord sa atin. Yung nawala nyo yung lakas, hayaan nyo si Lord na mag-replenish nito. Diba? I-account nyo. Kasi ina-account ni Lord yun eh, yung mga bagay na ginawa natin. Sabi niya, kanina lang eh, lahat ng bagay na gawin natin, bahagi siya, Lord. Bigyan ako ng bahagi sa nakikita to ni Lord. Isang araw, pagkakailanganin na to, siya na magbabalik ko nito. O sa anak mo, sa asawa mo, sa mga kamag-anak mo na mangangailangan nito. O nandahil kay Tita Beng, ay, oo, kilala ko yan. Sige,
Di ba? Bigyan mo ng pabor ang tao ko kasi kilala niya. Ganun yung nangyari kay Abraham, di ba? Na dahil descendant ni Abraham, gamit mo yung pangalan niya, at ikaw mapapagpala kasi descendant ka ng taong pinagpala ni Lord. Lahat ng didikit sa pangalan ni Abraham, sa ilalim niya, palain niya. Amen. So maraming paraan na dapat makita natin. Ito nga yung pagbabago. So, since 8 years na tayo, nakita ko naman may pagbabago, may growth. Diba? Kasi, ayoko naman itaas yung sarili ko, pero hindi naman ako ito yung dati. Nagsasalita ako, mag-iisang oras, non-stop patungkol sa Diyos. Pero hindi naman ibig sabihin, dami mo nang alam na verses, matured ka na as Christian. Hindi pa rin. Hindi yung ticket para sabihin, ang galing nito sa verses, ang daming alam, matured na ito. Hindi. Ang maturity ng isang Kristiyano ay nasa pag-apply nito. Hindi sa sinabi mo lang. Dahil sa alam ko yan, pero hindi mo ina-apply, hindi ka pa mature. So pag matured ka na, kung kaya mo umunawa ng tao, matured ka na. Matured kang Kristiyano kung kaya mo nang i-apply ang lahat ng prinsipyo na meron ng Diyos. So umabot na ba tayo doon sa ganun level? Papunta na doon? Amen! Kaya natin papunta tayo doon kasi yun yung relasyon yun eh. Relasyon ang binibuild natin dito. Kaya hindi sa more than sa tao. Siyempre sa tao muna tayo din. Una si Lord, tapos yung relasyon natin mga kapatid as Christians. Di ba? So ayun, yung maturity or growth. Minsan may matanda na ito maririnig natin ito madalas. Ewan ko lang kung off yung sasabihin ko. Pero sabi niya, talaga, tanda-tanda mo na ako pinagkatandaan. Diba? So ano yun, tumanda. Tapos tumanda yung age, pero yung maturity ng mind, hindi tumanda. Yung gano'n, hindi gano'n ba? So naririnig kayo madalas, kung tanda mo na ako pinagkatandaan. So diba, nakikita kasi ng tao sa paligid natin kung gaano ka nag-matured sa ginawa mo, sa sinasabi mo, sa salita, o sa buhay. Diba? So, ayun. Kapag prinsipyo ang Diyos, ng Diyos ang nauna sa ating mga desisyon, mararanasan na lahat ng bagay sa buhay natin ay hindi natin pagsisisihan kasi maganda ng paganda ang buhay pag na kay Lord. Hindi siya yung pangit ng papangit. Laging paganda, kaya nga sabi niya, they are new every morning. Nare-renew yung ating strength every morning. Basta na kay Lord ka, lahat nagbabago. May challenges, meron. Pero mas magaang. May pagsubok, meron. Pero hindi ganun ka-tindi. Hindi mararanasan pa. Hindi na tayo tao pag hindi natin mararanasan yun. Lahat yun mararanasan para natin. Pero in a lighter form na mas magaang na para mamaraan ng Diyos. Tutulungan niya tayo eh. Kailangan mo lang sumigaw na Lord, help. Baka hindi lang tayo sumisigaw. Sigaw lang ng help, Lord, help. Diba? So, kanina sabi rito, yung God loves a cheerful giver, no? Sabi dito sa 2 Corinthians 9:7. So, yun nga, pag sinabang giver, pwedeng ito na. So, sa tithes, offerings, sa love gift, support, time, talents, and etc. So, yung tithes, offering, and love gift, and support, hindi naman tayo nawawalan pag nagbibigay tayo. Kasi nga, para hindi natin maisip na nawawalan tayo, balikan mo lagi ang Malakay 3:10. Hamon. Sumunod ka lang sa hamon ni Lord. Sumunod ka lang din sa challenge niya na bring the whole tithes into the storehouse that there may be food in my house. Ito, hindi man siya physically house ng Lord, pero yung kinakain ng Word of God na nandito sa gitna nito, ito yung prime na menu na ating pinagsasaluhan ay pagkain ng Diyos. Diba? Hindi naman to tatakbo kung hindi tatakbo ang isang ministry kung wala rin ang tulong nyo. Wala ang tulong natin lahat. So, diba? Especially itong darating na anniversary natin. Lahat ng binigay natin tithes and offerings, ay rin na mag-i-enjoy eh. Wala naman sila na dali niya sa akin at ako mag-i-enjoy. Hindi eh. Pinadala niya sa atin para tayo ang mag-i-enjoy. Hindi siya. At dinala natin sa kanya, tayo pa yung pagpapalain niya more than. Kasi sumunod tayo under His name. Lord, para sa ito. Diba? So, yung time, ito nga yung binabanggit natin kanina na may 24 hours, tapos 10% lang yung binibigyan natin. Minsan hindi pa tayo maabot ng 2 oras. Utang pa tayo, pero okay lang yung kay Lord. Importante, yung presence natin. Kasi ito yung time na nakakaniig natin siya sa loob ng isang linggo eh. Minsan, busy na tayo after this, di ba? Or, usually pagka ganitong Sabado, natatapos tayo ng oras, and then, kahit ako minsan umuwi ako. Hindi ko inaano kinukwento ko lang, sinishare ko lang sa inyo, na alam ko ganoon din kayo na
matatapos ay uwi ako mag-11 na, galing sa gawain ng Diyos. Dito kasi, walang yung walang nakakita. Pero di ba, ang sarap palaging maglingkod, di ba? So, huwag natin pagsawaan yung paglilingkod kasi isang araw, kapag bedridden na tayo at gustong-gusto pa natin maglingkod at hindi na kaya ng katawan lupa natin, nakaluluha na namin umakatak natin. Lord, sa'yo nagawa ko to. Nagparangalan pa kita, nakapagtanim pa ako ng seeds, nakapag-send pa ako nung malakas ako. Kasi minsan meron may mga tubo na dito, hindi na makapagsalita. Isip na lang. Kasi tayo pa naman, hindi tayo, nag-gets mo ba ako? Tinititigan man, di mabasa yung isip, hindi tayo nagkakabasahan ng isip kasi lalo na pagka hindi na natin kaya magsalita. So, take natin lahat ng opportunity, time na kaya natin magsalita, tumayo ng diretso, makalakad. Kaya mo ang salita ng Diyos, ipangaral natin. Kasi darating araw, ang balikan na naman natin, wag natin kakalimutan yung spiritual na ating tatanggapin na spiritual, okay, ano nga dito yung spiritual? Ako nakalimutan. Ayun, joke lang. So, yung spiritual inheritance, yung binubuo natin dito, at pagdating doon, yun yung spiritual na mararanasin. Inipo natin ang investment. Diba? So, o yung out na ba? Hindi pa naman. Out na? Diba? So, yung naalala niyo yung yung Indian na beggar na mamalimos. O, di ba? May isang Indian na beggar, namamalimos siya, araw-araw kada may dumadaan na tao sa harapan niya, binibigyan siya ng isang butil ng bigas. Every time na may dadaan, butil, binibigyan siya ng butil ng bigas. Hanggang sa nakaipon siya ng maraming butil ng bigas. Isang araw, dumaan ng prinsipe. Prinsipe pala ng India to, dumaan sa harapan niya na nakarwahe. Bumaba sa karwahe at hinihingi lahat ng bigas na meron siya. Sabi sa kanya, pwede ba bang ibigay sa akin ang bigas na meron ka? Tinignan niya yung mukha namang mayaman to, siguro sa isip niya, binigyan niya ng isang butil ng bigas. Sabi ulit ng prinsipe na yun, eto lang ba ang kaya mong ibigay sa akin? So, ginawa niya, yung mukha namang mayaman to, tapos ang hihingi pa. So, binigyan niya pa ng isa pang butil na bigas. So, pangatlong pagkakataon, at huling tanong ng prinsipe, eto na ba lahat ang kaya mong ibigay sa akin? So, binigyan niya pa rin ng isa. So, nakabigay siya ng 3 butil na bigas, sa daming bigas na meron siya. So, nung umalis yung karwahe, nagulat yung beggar ni Indian, meron siya natagpuan ng 3 butil na ginto doon sa harapan niya. So nagsisi siya, sana ibinigay niya lang na lahat, yung bagay na meron siya, napalitan lahat yun ng ginto. Diba? So huwag tayong dumating sa point na magsisi tayo dahil hindi tinipid natin kahit sino sa atin sa pagbibigay. Kasi babalik yun. Diba? May babalik at babalik. At hindi man ibalik ng tao yun, pero kahit tandaan yung spiritual investment parate. Yun ang ating inipon doon pag spiritual na tayo. So, sabi ng 2 Colossians 3:23-24, slaves, obey your earthly masters in everything and do it only with their eyes on, and to carry their favor, but in sincerity of your heart and reverence for the Lord. So, yung mga pagbibigyan natin kasi pwedeng may nakatingin. Meron nga ako madalas sa iba galing to kasi hindi nilalagyan ng pangalan. Kasi ayaw niya magpakilala. Pero alam kong siya yun. Pero dahil kailangan lang natin ng patunay na talagang meron tayong nakukuha dun sa tithes na yan, binabalik ko rin sa pangalan niya. Ibig sabihin, ang point dito is, na kami nakatingin man sa ating Diyos o wala, or tao, sa ginagawa natin para sa Diyos, may mata ang Diyos na nakatingin parati sa atin. So gawin natin yung with sincerity, no? Gawin natin ng tapat. Kahit sa trabaho natin, gumawa tayo ng tapat. Nakatingin o hindi ng ating mga masters. Kasi may growth doon. Kaya mo ng pagtiwalaan. Nandun yung papasok dun yung mga tawag dito, prinsipyo ng Diyos. Yung ownership, yung pag-aari at yung pagbabalik. Di ba? So ano pa, yun lang naman ang gustong i-convey sa atin ni Lord sa gabing ito na yung spiritual inheritance natin, yung kanina, yung future, yung everlasting, at saka yung sinabi natin kanina, giving, investment, eternity, and future, magkakasama to. Dati ito dapat sensitive ang isang Kristiyano na dapat na naiintindihan nito mga word na to, giving, investment, eternity, kasi yung mga binibigay natin, hindi man ibalik ng tao,
nako-convert into spiritual inheritance na ma-enjoy natin pagdating ng araw. Kaya pala sabi ni Lord, mag-impo kayo sa langit. Kasi bakit hindi dito, Lord, nandito kami kung buhay ka. Ipagsabihin mo, nag-iimpo ka sa langit, nag-iimpo ka sa lupa at sa langit. Both may enjoy natin. Diba? So yun lang mga kapatid, ang gustong i-convey sa atin ni Lord ngayong gabi, and nawa ay makarating tayo dun sa word na Christian maturity, and I know naman na binabago tayo from glory to glory. Mahirap, pero sige lang, tuloy lang tayo. Huwag tayo magpadala dun sa pagod at hirap. Ikapalit parati. So let's pray. Lord, marami pong salamat. At alam ko yung spiritual maturity na yan ay ina-expect mo sa amin. Hindi naman ito biglaan nangyayari. Hindi naman ito isang gabi lang mangyayari na at mature na kami the next day. Mas gusto mo yung pinupuron kami, dinadaan. Ginto nga Lord, dinadalisay mo, idinadaan mo, idinadarang mo sa apoy hanggang sa lumabas ang purity ng gintong ito. Gusto mo ganun kami Lord, na isang araw nadalisay na kami, na pure na kami, na pagdating namin sa harap mo, bit namin lahat at sasalubong sa amin ang lahat ng spiritual inheritance na naipon namin, na inuutos mong iipunin namin, at yun din pagpapalang yun ang mararanasan namin pagdating namin dyan sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, kasi paghahanda ito habang kami nandito sa lupa, ay paghahanda ng buhay namin, yung future na binabanggit ng Jeremiah. Naniniwala po ako na ito yung bagay na magtatawid sa amin patungo sa yung mga mabuting gawa namin, yung mga bagay na inuutos at pagsunod, dahil nandun ka nakatingin sa pagsunod, yung pusong marunong sumunod, at doon sa puso ang unang maturity na pagmumulan ng pagiging maturity ng isang Christian, kapag ang puso niya ay mature na kaya na tumanggap ng prinsipyo galing sa iyo, kahit na nasasaktan kami pero prinsipyo mo sinusunod, kahit na feeling namin nawawalan kami pero ayon sa yung ayon palagi sa prinsipyo mo, laging nasa tamang direction kami, nasa right path kami every time na ikaw po yung aming sinusunod. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, at gabayan mo kami sa aming landasin na ito hanggang sa makarating kami dun sa future na yan. And itinataas ko, Panginoon, ng bawat isang narito, ang pamilyang meron sila ang problema na meron silang kinakaharap sa kahit anong bagay, maliit o malaking problema yung pinagdadaanan nila at ang kanilang pamilya, Panginoon. Ikaw yung Diyos na kumatagpo, dahil ikaw yung Diyos na nangako sa amin, nangako ka kay Abraham. Kiniklaim na lang po namin yan. At same na pangako at same na pagtitiwala ibinibigay namin sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy, samahan mo kami sa journey namin sa buhay na ito. Hanggang sa marinig namin sa iyo na welcome or good job, my faithful servant. So maraming salamat sa iyo, Panginoon. Tinataas ko sa pangalan ni Jesus, ang iyong pangalan sa gitang ito. Amen. Thank you po. Ayun po, no? Napakagandang mensahe galing kay Brother Adam.